Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Bible reading for the whole year of 2024. At ngayon po ay day 102 of our Bible reading. At babasahin po natin ang 1 Kings chapter 16, 17 at 18. At kung meron po kayong mga prayer requests, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At alina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Kings chapter 16. Isinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu na anak ni Hanani kay Baasa at ganito ang ipinasabi, "Pinili kita at ginawang hari ng bayan kong Israel, ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam at ibinunsod mo ang pagkakasala ang bayan ko. Kaya't itatakwil din kita at ang iyong angkan gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Sino man sa inyong angkan ang mamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso, at sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Ang iba pang mga ginawa ni Baasa at ang kanyang kagitingan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Baasa at inilibing sa Tirza. Ang anak niyang si Ela ang humalili sa kanya bilang hari. Sinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu upang ipahayag kay Baasa at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol labang sa hari. Gayon din naman dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. 2 taon siyang naghari sa Tirza at nanirahan. Pinagtaksilan siya ni Zimri na pinuno ng kalahati ng hukbo ng gumagamit ng karwahe. Samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirza, pumasok si Zimri sa palasyo at pinatay si Ela at siya ang pumalit na hari. Nangyari ito noong ika-27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Simula pa lamang ng paghahari ni Zimri, pinatay na niya ang buong pamilya ni Baasa. Ipinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni propetang Jehu. Nagalit si Yahweh, ang Diyos ng Israel, kina Baasa at Ela sapagkat ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang ginawa ni Haring Ela ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naging hari naman ng Israel si Zimri noong ika-27 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa Tirza sa loob na lamang ng 7 araw. Pinalibutan at nilusob noon ng hukbong Israel ang lungsod ng Gibeton sa Filistia, at nang mabalitaan nila ang pagtataksil ni Zimri at ang pagkamatay ng hari, pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri ang pinuno ng hukbo. Iniwan nga nila ang Gibeton at kinubkob ang Tirza. Nang makita ni Zimri na mahuhulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo at ng palasyo at sinindihan iyon. Kaya't kasama siyang nasunog doon. Nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang mga ginawa ni Zimri. Ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Ang iba pang ginawa ni Zimri, pati ang kanyang pakipagsabwatan upang gawin ng trono, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Pagkabatay ni Zimri, nahati ang Israel sa 2 pangkat. Pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tibni, ang anak ni Ginat, ang pinili ng ikalawa. Ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Si Omri ay naging hari ng Israel noong ika-31 taon ng paghahari ni Asa sa Juda at 12 taon siyang naghari. Tumira siya sa Tirza sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos, binili niya kay Semer ang isang bundok sa halagang 70 kilong pilak. Nagtayo siya roon ng isang lungsod na tinawag niyang Samaria. Hango sa salitang Semer, pangalan ng binilhan niya ng bundok. Ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naging masahol pa nga siya sa mga nauna sa kanya. Tumulad siya kay Jeroboam na anak ni Nebat.
Ibinunsod din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang mga katapangan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Omri at inilibing sa Samaria. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahab. Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya nanirahan at naghari sa loob ng 22 taon. Higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasamaan ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Hindi pa siya nasiyahan, ipinagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon, at mula noon naglingkod siya at sumamba kay Baal. Nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon ang ginawang niyang rebulto ni Asherah. Ang mga pagkakasalang ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel na taga Bethel ang lungsod ng Jericho. Ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si Abiram ang kanyang ibinuwis. At nang itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si Segub ang naging kabayaran. Sa ganon natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Joshua na anak ni Nun. 1 Kings chapter 17. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi." Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan na akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain." Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon." Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makainom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kuonting harina at ilang patak na langis. Mamumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lagayan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya sinabi ng babae kay Elias, "Anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sambatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata," sabi ni Elias. At kinuha nga niya ang bata. Ipinanhik sa taas sa silid ng kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. "Yahweh aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin?" 3 beses siya dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, "Yahweh aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito." Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina saka sinabing, "Narito ang anak mo, buhay na siya." At sumagot ang babae, "Tiyak ko na nga ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo." 1 Kings chapter 18.
Pagkalipas ng ilang panahon ng 3 taon na ang tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab. Malapit na ako magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ang tagutom sa Samaria, kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh nang kasalukuyang pinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, na iligtas ni Obadias ang sandaan sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tig-5 ang bawat pangkat, at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, tayo na, galugarin natin ang buong lupain at tingnan ang bawat ilog at libis. Baka makakita tayo roon ng sapat na dabo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka. Naghiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian. Si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta, kaya't nagpatira pa siya at sinabi, kayo nga ba yan, mahal na propetang Elias? Ako nga, sagot naman ito. Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong, narito ako. Ganito naman ang sagot ni Obadias. Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo akong mapatay ni Ahab? Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos. Hinahanap kayo ng hari ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon, pinapupunta ninyo ako sa kanya para sabihin narito kayo. Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo, ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo makita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas noong sila'y gustong ipapatayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tig-5 bawat pangkat, at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapapunta ninyo ako kay Ahab upang sabihin narito kayo, tiyak na papatayin niya ako. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh, ang buhay na makapangyarihan sa lahat. Haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Hinanap nga ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinasasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias, ay sinabi nito, ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama. Sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo ay mga imahe ni Baal. Ngayon itipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel, at magtutuos kami sa bundok ng Carmel. Sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang susundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang magtitira sa mga propeta, o ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos, at sumagot ang bayan. Sang-ayon kami. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ng ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawag nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinatayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo, isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya
o kaya'y nasa palikuran, o baka naman may pinuntahan lang, o baka natutulog kaya't kailangang gisingin. Lalo ngang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy sila nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin," at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maraming maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Ganoon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. "Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob." Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!" Iniutos ni Elias, "Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila." Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan." Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok ng Carmel at sumalubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tanawin mo ang dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "7 beses mo pang gawin ang sinabi ko," utos ni Elias. Sa ikapitong tanaw o pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat." "Magmadali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karawahe at umuwi na agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karawahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.